walking with it. Hi everyone! Good evening, I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Sobrang fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga. Lagi tayong maganda. Charot. So, yun. So, syempre, happy ako today. Sobrang nakapagpahinga ako yesterday dahil nga hindi ako nagpunta ng school. Tapos, ngayon ay sobrang winner na winner lang ang beauty ko. Charot. So, eto nga. Marami kasi tayong chika ngayon. Isa sa mga ichichika ko sa inyo, syempre, yung pinag-uusapan nga dito sa supranational, yung ating pambato na si Althea Ambrosio, na talaga naman, oh my gosh, maiko-consider mo siya na isa siya sa mga pinakamagandang kandidata na lumalahok ngayon dito sa Miss Supranational. Do you agree? Kasi ako kasi masasabi ko, yes, kahapon talaga nagpasabog na siya ng ganda, ng bonggang-bongga na talagang masasabi mo naman, my gosh, nakakaloka yung kagandahan ni Althea, ha? So, ang ganda. Nakita ko yung video niya with Miss Thailand. Ewan ko kung napanood ninyo yan. Pero para mapanood ninyo, bisitahin ninyo ang aking page na SB Crown Pageant Page News. So, yon. So, nandoon. Ipinost ko doon yung video nila ni Miss Thailand. Ang masasabi ko, si Miss Thailand kasi talagang maganda siya. Matangkad, sexy, pero iba yung ganda ni Althea, may extravagance sa beauty talaga siya na natural beauty. Ito kasi sa Thailand, kung titignan mo, syempre, alam mo na kung ano ang ginawa niya para mas maggumanda siya. Pero kasi si Philippines talaga, parang kung titignan mo siya, natural beauty talaga yung makikita mo sa kanya. At in fairness, ang ganda niya kahapon. Tama lang yung makeup niya, tama lang yung ayos ng buhok niya. Pero syempre, nag-expect tayo na sana more styling pa siya. Pero ngayong araw na to, naka-green siya, yung wardrobe niya, color green, na tinaas naman niya yung buhok niya. So maganda yun kasi nakikitaan natin siya ng iba't ibang klaseng styling. Pero syempre, sana ang gusto ko sa kanya, kumabog pa siya sa makeup niya. Actually, sa individual, kaya naman talaga makipagsabayan ni Miss Philippines sa mga kandidata dito sa sa Miss Supranational. Bakit ko nasasabi to? May mga aspeto na kaya niyang kabugin talaga at makipagkabugan. Parang feeling ko palaban talaga si girl. Ang problema lang dito, mahina yung suporta niya sa Pilipino. Yon. Hindi ba ganong kalakas na para maging maingay yung pangalan niya at mapag-usapan siya ng bonggang-bongga. Pero kung ang support niya, katulad ng support na ibinigay natin kay Pauline Ameles, ay nako, wala nang question. Talagang kaya niya makipagbakbakan dito ng bonggang-bongga at kaya niyang sumabay ng todo-todo. Marami nga nagsasabi na sabing ganon, Mama Sam, tingin mo ba yung beauty ni Althea ay kayang pantayan yung nagawa ni Pauline Ameles nung nakaraang taon sa Actually, tulad nga ng sinabi ko, kaya naman ni Althea. Kaya lang mahina talaga yung support niya sa Pilipino, sa mga Pilipino. Hindi talaga siya masyado nasusuportahan. Kaya sana, ayun ang ibigay natin sa kanya kasi doon siya may kulang, yung support. Kasi kung yung support na yun, maibibigay natin sa kanya, kaya niyang kumabog. Kaya niyang pantayan kung ano man ang beauty na meron itong si Pauline Ameles. Kasi maganda din naman talaga si Althea, di ba? So, yun. At very Pinay beauty. Isa siya sa mga mako-consider ko na talagang next to the Mucha Datoy. Kasi yung beauty ni Mucha, talagang ganong kabongga. And then, meron tayong Althea Ambrosio ngayon. Ay, nako, maloloka ka na. Di ba? So, yon. So, ako naman, kaya namang sumabay talaga ang beauty dito ni Althea dahil mako-consider mo siya na isa siya sa mga pinakamagandang kandidata. At talaga yung ganda niya
nakikipagpukpukan. So, sino ba yung mga magagandang kandidata na napansin natin? Siyempre, nandiyan si Brazil. Totoo naman, si Miss Brazil, isa to sa mga makukonsider mo din na magandang candidates dito sa Miss Supranational. At talagang masasabi ko, yung beauty ni Brazil, hindi mo pwedeng isnabin. Kahapon nakita natin yung photos niya. Talagang mapapawaw ka na lang ng bonggang-bongga. And then, of course, nandiyan din si Miss Indonesia. Yung beauty ni Miss Indonesia, ay nako, iba din. May ibinubuga din talaga. At feeling ko, kaya niyang umabot sa top 5 this year. Noong last year, alam ko nabigo sila eh. Pero ngayon, para makikipagpukpukan to. And then, oh my gosh, ito talaga. India. Si India, grabe. Sobrang nakakaloka yung ganda ni India. At hindi mo pwedeng isnabin ng ganun-ganun lang. Pero, depende kung ano yung i-offer niya. Pero kung ikukumpara ko naman si Philippines, parang feeling ko may diskarte talaga dito si Philippines, di ba? And then si Miss Peru, syempre ang Peru ngayon, alam naman natin na magaganda talaga sila at parang feeling ko sa pageant, inaabangan talaga si Peru. Di ba? Ngayon taon na to, parang taon ba to ng Peru? Noong last year sa Miss Grand, ngayon naman, tignan natin kung sa Supra, kung aariba nga ba yung pambato nila ng bonggang-bongga. And then, of course, si Miss Myanmar. Oh my God. Ang Myanmar, kung kumpiyansa ang pag-uusapan, malaki talaga yung kumpiyansa niya sa sarili niya. Napapanood ko yung mga ibang clip niya, talagang para na siyang beauty queen talaga na, alam mo yon yung para siyang Miss Universe vibes, ganon. At maganda din siya. Parang feeling ko, makikipagpukpukan din ang Myanmar ngayong taon na to. Kasi iba talaga yung dating ni Myanmar. Sobrang powerful. And then si Malaysia, para siya si Beatrice Luigi Gomez, no? Pero, syempre mas maganda si Beatrice. Dito, sa mga nabanggit natin, hindi ako masyado nagagandahan kay Malaysia. Mas nagagandahan pa nga ako kay Myanmar kumpara kay Malaysia. Pero yung vibes kasi na meron siya, yun yung malakas at yun yung parang feeling ko na kaya niyang sumabay talaga. So, tignan natin kung ano yung laro ni Malaysia. Si Laos, oh my God, mistisahin din yung beauty ni Laos, no? Marunong na rin silang magpadala ng kandidata kasi talagang yung beauty talaga nila sumasabay na. And then si Vietnam. To be honest, si Vietnam, nung last year nagulat tayo kasi bigla nag-fourth runner-up to ni Pauline, di ba? Fourth runner-up o third runner-up. Basta bigla itong naka-eksena ng bonggang-bongga na parang, ano nangyari? Hindi naman nakakasagot, pero biglang, ha? Di ba? Pero syempre ngayong taon na to, hindi tayo magugulat kung makakarating sa top 5 si Vietnam kasi naman, ang ganda naman kasi talaga ni Vietnam ngayon. At may binubugay yung beauty niya. So, gusto ko yung beauty ni Vietnam. And then si Thailand. So, marami nagsasabi na kung mama, sa huwag kang ma-alarm mo dyan kay Thailand kasi hindi siya mananalo at hindi yan makakarating sa dulo ng competition because daw yung ginawa ni Antonia Porcil. Ako naman para sa akin, talaga ba? May ganon. So, hindi natin alam. Depende yan siguro sa ipapakita ni Thailand. Depende yan sa laro ni Thailand. Hindi naman kasi yung organization ng Miss Supranational katulad ng iba na may personal. Siya hindi. Ando doon siya sa punto na talagang lumalaban talaga yung pambato nila. At parang feeling ko kaya niyang kumabog at makipagsabayan talaga sa mga kandidata. At isa siya sa mga makukonsider mo na yung ganda na meron siya talagang pumapalo naman, di ba? So, yon. And then, of course, South Africa. Oh my gosh, South Africa, sobrang iba ang beauty na meron to ngayon. Siyempre, mas powerful siya ngayon dahil well-experienced na siya. Tapos, galing pa siya sa Miss Universe. So, ano pang ina-expect mo? Kung sa Miss Universe nga, naka-top 20 yan di ba? So, dito pa kaya sa Miss Supranational. But yung styling niya ngayon, mas gusto ko. Mas gusto ko yung beauty na meron siya, parang palaban. Isa to sa mga maswerteng kandidata kasi kung iisipin mo, dalawang dalawang international pageant ang nasalihan niya nang pinadala siya ng di ba? Ng Cosmo, South Africa, Cosmo tuloy. So, yon. So, I wish all the best para sa kanya. And then, of course, Czech Republic.
Oh my gosh, Czech Republic, nakakaloka yung beauty niya. Yung alam mo yun, yung beauty niya na parang magugulat ka na lang na ganito siya kaganda at ganito kakabog. Na parang kung iisipin mo, talaga ba, may ibubuga talaga yung beauty mo ng ganito, may isasagad ba to? Kasi mukha siyang Barbie talaga. Pero syempre, titignan mo na lang dyan yung performance niya eh. Noong last time nga sa yung Czech Republic, nung nanalo si South Africa, sila Lela Maswani, 'di ba? Wala din naman nagawa yung beauty ng Czech Republic, natalo sila. So ako, para sa akin yung beauty na nandiyan, pero depende yan kung ano yung ipapakita niyang character, attitude, syempre hindi naman natin alam, di ba? So depende na yan. And then of course, iba din ang ipinapakita ng beauty ng Miss Philippines. Yes, para sa akin ha, mukha lang siyang mahina, pero yung beauty, kung titignan mo, nandoon at kumakabog. At sana mas makakabog pa siya. Syempre mataas yung expectation natin sa kanya dahil alam naman natin na ang layo na narating ni Pauline dito. Hindi din natin alam kung masusundan ba tayo na makakatungtong ng top 5. But sa ngayon ang nakikita ko, ang malakas ay si South Africa, Czech Republic, andyan din syempre si Vietnam at saka si Thailand, pwede din, Indonesia, Philippines. So, sila yung mga nakikita ko na pwede talaga makipagpukpukan hanggang sa dulo ng competition. Pero depende pa rin yan syempre kung paano magpipresent ng bonggang-bongga si Miss Philippines. I hope na makarating siya sa dulo ng laban. At parang feeling ko naman, pwede nga itong mag-last to standing with South Africa, pwede din siya kay Czech Republic, depende. Depende sa kay hinatnan niya. But ngayon, makukonsider ko na ang Miss Philippines ay isa sa mga makukonsider mong magandang kandidata na lumalahok ngayon dito sa sa Miss Supranational 2024. Totoo naman, di ba? So, yan. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung anong chika mo. So, kinukonsider mo ba si Miss Philippines na isa sa mga top contender dito sa Miss Supranational at makukonsider mo ba siya na isa siya sa mga magiging malakas na kandidata dahil sa ganda na meron siya? So, i-comment mo lang yan para at least malaman ko kung ano ang chika mo dito sa pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, ano pang hinihintay ninyo? Subscribe na. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating tsikahan. Paalam. Thank you guys.